ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Jakarta, Indonesia. Inaabangan kung matutuloy ang kanyang pulong sa Amerika at Japan na kilalang mga kaalyado ng Pilipinas pagdating sa usapin ng teritoryo. Live na magbabalita mula sa Jakarta, si Maricel Halili. Mase, ano ang update dyan? Cheryl, sa ngayon nga ay hindi pa tiyak kung matutuloy ang trilateral meeting sa pagitan ng Amerika, Japan at ng Pilipinas. Pero nakausap na ni Pangulong Bongbong Marcos si US Vice President Kamala Harris sa sideline ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta. Pagkatapos ng ASEAN-US Summit, nagkaroon ng poolside meeting sina PBBM at US Vice President Kamala Harris. Dito na pag-usapan nila ang mga oportunidad para palalimin pa ang commercial at economic cooperation ng Pilipinas at ng Amerika. Binigyang diin din ni VP Harris ang umano'y ironclad alliance ng US sa Pilipinas para matiyak ang isang malayang Indo-Pacific. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa South China Sea at pagpapaigting ng bilateral maritime cooperation. Sa kanyang intervention sa ASEAN-US Summit, tinalakay ni Pangulong Marcos ang pagkilala ng Pilipinas sa joint statement na binuo ng US na mas kilala bilang The Spirit of Camp David. Isa itong statement na nagbibigay diin sa agenda ng US, Japan at South Korea para tugunan ang usapin tungkol sa regional peace and prosperity, kabilang na ang international order base sa rule of law. Pero bago ito, nagkaharap din sina Pangulong Marcos at Chinese Premier Li Qiang matapos naman ang ASEAN-China Summit. Tiniyak dito ng Pangulo na patuloy pa rin ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at China. Nauna na ring sinabi ni PBBM na masaya siya sa pag-usad ng negosasyon para sa binubuong Code of Conduct in the South China Sea. Sa ASEAN Chair Statement naman, binigyang diin ng ASEAN ang ipinupursige ng mga leaders na non-militarization at self-restraint sa mga aktibidad ng claimant sa South China Sea. Napag-usapan daw nila ang tungkol sa concerns ng ilang ASEAN member states pagdating sa land reclamation at mga aksyon na pwedeng magdulot ng panganib ng iba. Suportado pa rin ng ASEAN Chair ang pagkakaroon ng Sea of Peace at ikinatutuwa umano nila ang progreso sa paglalatag ng Code of Conduct. Cheryl, sa huling araw nga ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa siya ng bilateral meeting kasama ang leader ng Cambodia na sinundan naman ng leader ng Vietnam. Doon sa bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang leader ng Vietnam, napagkasunduan nila na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng export ng bigas ng Vietnam sa susunod na 5 taon para naman makatulong sa rice supply at sa food security ng ating bansa. Kasabay nito, meron din silang napag-usapan na Memorandum of Agreement para naman sa prevention ng anumang insidente sa South China Sea. Ngayong hapon, inaasahan na dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN-Australia Summit. Ngayon, ongoing na yung ASEAN-India Summit. And then mamayang hapon, mukhang meron pang ibang nakalatag na bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasamang ilang heads of state bago siya dumalo sa closing ceremony ng 43rd ASEAN Summit at inaasahan na mamayang gabi ay babalik na siya dyan sa Pilipinas. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Nagbabalita live mula sa Jakarta, Indonesia. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.